Pag-usapan natin, Kong Terry, itong sinusulong mong investigasyon dito sa Manila Bay Dolomite Beach Project. Okay, ano ba nagbunsod nito? Bakit gusto mong busisiin itong proyekto na ito? Well, siguro very important na maglinaw po tayo. Alam po ninyo, nung po nga kasagsagan ng pandemya, nung pong tayo pa huy nagpapatakbo nung think tank na InfraWatch PH, tayo ho yung una talaga nga nag-raise nung red flag, no? Noong pong August, September 2020. Na bakit meron hong gagastusin ang gobyerno ng Pilipinas sa gitna po ng pandemya na 389 million para sa tinatawag nilang beach nourishment Dolomite Project, lalagyan daw ng buhangin yung pong katabi ng US Embassy. Ang paliwanag po ng gobyerno nung panahon po na yun, alam po ninyo, para ito sa mental health ng ating pong mga kababayan, yun yung mauna nilang paliwanag. Tapos pangalawa, nahuli sila doon pa lang as early as 2020 na hindi po kasama sa NEDA Manila Bay Rehabilitation Master Plan. Ito po nga Dolomite Project po na ito. Ibig sabihin, talagang sumulpot po na parang kabuti. Ito po nga Dolomite project po na ito. At gumugol tayo ng 389 million. Ang pangako po nito, it will address coastal flooding, erosion, among others, no? Pero ang solution actually ay yung po nga findings ng MMDA in the last couple of days kung saan sinabi ho nila na ang cost po ng flooding dito po sa adjacent areas within the city of Manila, ito po nga Dolomite Project kasi nagsara daw po sila ng 30 lagusan ng tubig. Ng tubig, agad pong lumalabas sa Manila Bay yung pong tubig mula sa loob po ng syudad po ng Maynila. So, basically, the promise of stopping flooding actually caused the floods, no? So, ibig sabihin, talaga kailangan nung pag-aralan kung firstly, was it actually necessary? Was the cost reasonable? And itong pangatlo nga ho, ano na ho yung steps forward na gagawin po natin ngayon? Kasi like as of today, ang sinasabi nila, hindi, alam nyo, pagka malakas ang ulan, bubuksan talaga namin itong 3 lagusan na ito. Pero again, at ito yung binabanggit ng mga kababayan ho natin, ba't hindi nila naisip yan noong 2020? Hindi ba? Ang pinag-usapan ho natin para sa usapin po ito ay obviously yung pong continuing mandamus para linisin po yung Manila Bay. Ano ba yung ambag ng Dolomite Project sa paglilinis ng water quality ng Manila Bay? Parang wala masyado. At kung ito po yung remediation effort na gagawin today, parang pagka hindi mo pinadaan sa sewage treatment plant, ito pong 3 lagusan na ito, edi yung mga dumi po galing sa loob, papuntang dagat, edi hindi rin ho matitreat. So, basically, the House resolution would aim to ask the hard questions, no? Na, you had every budget at that point to do the battle for Manila Bay. Ba't hindi niyo inaisip, no? Na pagka imbis na pinondohan niya yung Dolomite Project po na ito, ba't hindi na lang naglagay na malalaking mga sewage treatment plants doon po sa sinasabi ninyong lagusan po ng tubig para doon na lang ho nila inabangan. Ito pong dumi mula sa loob papunta sa labas at patungo po sa dagat. Dito sa resolution nyo, Kong Terry, no, sino yung mga balak o gusto nyong ipatawag para sagutin itong mga tanong na ito? Well, ang gusto ho natin ipatawag lahat ng personalidad, opisyal, dating opisyal. Una, nasangkot dito po sa origination ng proyekto na ito. Pangalawa, yung pong planning ng proyekto pong ito. Pangatlo, yung pong mga personalidad na kasali dito po sa implementasyon ng proyekto pong ito. So pag-usapan natin yung origination kasi alam po ni origination, ito yung idea ng sino ba nakapag-isip nito? Hindi ba? Kasi pagka pinag-usapan yung sino nakapag-isip nito, kadalasan pagka may master plan, ibig sabihin, pinag-uusapan ho talaga ng mga iba't ibang ahensya na, alam nyo, mahalaga ito, ilagay natin sa NEDA, Manila Bay Rehabilitation Master Plan. Ibig sabihin, meron pong consensus ng iba't ibang mga kasaling ahensya. Ibig sabihin, may actual na check and balance within the executive agencies on what we should actually do. Di ba? Pero ang gusto nating malaman, sino ho yung genius na nagsabi? Hindi, boss, ilagay natin sa DNR budget, ito pong beach nourishment program na ito. Gamitin natin ang Dolomite galing Cebu. At lumabas na parang bula dito po sa national budget po natin. Ang totoo, merong tao yun eh. May 2 tao yun, baka may 3 tao yun na nagsabi. Gusto nating malaman mula sa DNR, sino po yung mga taong ito? Na talaga pong naglako, nag-pitch, at talaga hong
nagpilit nito pong proyektong ito na maisama as a line item in the 2020 national budget. Yun yung una. At tingin ko may mga pangalan na dapat maimbita dito po sa usapin pa lang ng origination. Like who sa origination? Sino yung mga naisip mo? Well, I think at the highest level, at the DNR, dapat ma-invite si former DNR Secretary si Matu, no? Kasi siya po yung secretary po ng panahon na yun. Siya po yung nagyabang na this is a battle Manila Bay. No? Pangalawa, edi syempre yung pong talaga pong nagtanggol nito pong proyektong ito at the level of the DNR from origination, planning, and implementation. Wala pong iba kundi si Environment Undersecretary Benny Antiporda. No? Lahat po ng mga bahagi ng DNR legal at DNR policy na talaga po nagpapaliwanag nung panahon po na yun kung bakit naipasok sa budget po na ito despite hindi naisama sa master plan. No? Dapat maimbitahan din po sila sa magiging pagdinig po Dolomite Project kasi syempre sila magpapaliwanag eh. Paano nga ba't nyo pinayagan na maipasok po ito bilang line item despite it not being part of the NEDA master plan? So far, dito, sino pa? May mga binabanggit niya, no? So, binanggit mo pa lang yung origination, no? About the implementation, etc., etc. Well, yung nagsabi na mental health, wala siya dito ngayon kasi spokesperson po ng Palasyo po yung nagpaliwanag na gano'n, ano? So, I think he has his real battles abroad. So, we will just leave him there at this point. No? Pero, I think yung pong binabanggit natin at the level of the DNR, very important po yung papel ho nila. Ang totoo, ang implementation naman po ng proyektong ito ay hindi po sa DNR, kundi sa DPWH. Inilagak. No? So, ang nagpabid dito po sa proyektong ito, DPWH, 389 million. So, I think meron lang hong single bidder. Ang sumali po rito, sila rin po yung nanalo dito po sa proyekto po na ito. So, dapat maimbitahan din po natin ito pong nag-implement nito pong proyektong ito kasi syempre, natin malaman kung talaga bang tama yung pricing. Compared to the other beach nourishment programs in different parts of the country kung meron or in different parts of the world. At I'm sure meron pong mga ganyang mga instances na meron pong ganyang mga beach nourishment programs. So, yan, DPWH, matatanong yan. Yung contractor po ng Dolomite Project, maimbitahan din po yung mga yan. So far, meron bang growing consensus maski sa mga informal discussions between you and the other congressmen na sila, they would also like to push for this investigation? Well, I think very important ho yung papel talaga ng 389 million na amount para pag-usapan ho natin kung was it actually a necessary intervention to basically conform with yung tinatawag nga po na Supreme Court mandamus to rehabilitate Manila Bay. Kasi ang sinasabi natin dito, even before, yung 389 million, instead of being used to buy dolomite sand, no, or kung ano pang mga semento kung linagay dyan at buhangin na linagay dyan, hindi ba dapat para mas marami na lang tayong tinayo na sewage treatment plant? Yung binabanggit nga ho natin, di ba yung mga engineer, ba't di na sila nalagay ng STP doon sa mga 3 bunganga ng estero na yun? Di ba, no, linalagusan po ng tubig. Imbis na ginamit ho natin yung pondo na yan, dito, kasi ang pinapaliwanag ho nila, nag-iimbudo daw ho yung mga tubig na ito para dumiretso sa isang sewage treatment plant para paglabas daw sa Manila Bay, malinis na. Well and good. No debate. No? Pero, ang gusto nating malaman, yung bang 389 million, kung hindi ho natin ginugol sa Dolomite Project, kasya ba itong pera na ito para makapagtayo ng 3 dagdag na sewage treatment plants na malaki? Para talaga hong matiyakan natin na wala hong pag-iimbudo at tuloy-tuloy po yung labas at pagpoproseso ng tubig na lalabas po sa Manila Bay and therefore being compliant with the Supreme Court continuing mandamus to rehabilitate Manila Bay. How about yung possibility na baka merong kumita rito? Isa rin ba yan sa mga sisilipin ninyo? Well, yun nga ho yung very important na makita ho natin kasi syempre, gusto natin malaman kung overpriced. Kasi meron silang, tinawag pa nga akong bobo noong 2020. Nung pong we were making the computations on parang medyo mahal yung pong proyektong ito for what it actually promised. No? So, we will look into that most definitely. So, ibig sabihin, hihimay-himayin po talaga natin ito pong nangyari dito po sa proyektong ito. Pero, like what we had stated in the House Resolution, I'm quite certain na, alam po ninyo, sigurado ako dun sa graph Kasi isa sa requirements ng graph,
makontrata po na grossly disadvantageous to government. Di ba? So para meron na akong dalawang indicia ng gross disadvantage to government eh. 389 million in contract, pero una, hindi kasama sa master plan ng NEDA for the rehabilitation of Manila Bay. Pangalawa, ito ang kalagayan ho natin ngayon sa Manila Bay at Manila area, na ang pangako nila, the Dolomite Beach, the Dolomite Project, including all of the other engineering solutions there, will address flooding. But actually, what had happened is, instead of addressing flooding, it actually caused flooding because of, I don't know, an engineering design flaw relating to the Dolomite Project. So, I'm quite certain that falls within yung pong grossly disadvantageous to government. So, ang tanong na lang ho, sino ho yung mga malalapatan po ng ganito pong kaso? So, I'm certain from origination, planning, implementation, dapat kasali po silang lahat doon.